Ayan. Ayan. So, 'di ba nagtapos tayo sa chapter 1 sa sinabi ni Pablo, no, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30 to 31, no. Sabi dito, dahil sa kanya tayo'y na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itunuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya gaya ng sinasabi sa kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. So sa unang kabanata, no, nakita natin yung pagtatapos o yung pagkatapos na itatag ni Pablo ang iglesia sa Corinto at yung ministry niya doon ng mahigit kumulang na 1 taon at kalahati, no, nagkaroon ng seryosong problema sa loob ng iglesia. So nagkaroon ng pagkahati-hati o schism, no? So kasi may mga nagsasabing ako kay Pablo, ang iba naman ako ay kay Apollos, ang iba naman ay ako kay Cephas. At meron din nagsasabi na ako ay kay Kristo. So ang ugat ng problemang ito ay ang kanilang maling pagtingin sa karunungan ng tao. So nagsimula silang sukatin ang espiritualidad batay sa husay ng mangangaral, sa talino, sa pagsasalita at kakayahan ng tao sa halip na ituon ang kanilang pansin kay Kristo. So kaya paulit-ulit silang itinuwid ni Pablo. So ipinaalala niya ng kanilang kaligtasan ay hindi dahil sa sinumang mangangaral. Hindi sila naligtas dahil kay Pablo o kay Apollos o kay Pedro. Naligtas sila dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya sinabi niya sa verse 30, sabi niya, dahil sa Kanya, tayo'y na kay Kristo Jesus. So ang Diyos ang mayakda ng ating kaligtasan. Si Kristo ang ating karunungan, katuwiran, kabanalan, at katubusan. At bilang pagtatapos ng chapter 1, sinabi ni Pablo, ang gustong magmalaki, ipagmalikan lamang ang ginawa ng Diyos. So ito ay kinuha ni Pablo sa Jeremiah chapter 9, no, ng verse 23 to 24, kung saan itinuro ng Diyos na huwag ipagmalaki ang sariling karunungan, lakas o kayamanan. So ang tanging dapat ipagmalaki ng tao ay ang pagkilala sa Panginoon at ang kanyang ginawa. Kaya ang pangunahing mensahe ng chapter 1 na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos mula sa simula hanggang wakas. So dahil dito, ang lahat ng kalwalatian ay sa Diyos lamang, hindi sa tao. Okay? So pagpasok natin dito sa chapter 2, mapapansin natin na hindi pa rin iniiwan ni Pablo ang pangunahing tema ng kanyang sulat. So hindi ito bagong paksa, no, kundi pagpapatuloy ng kanyang argumento sa chapter 1. So kung sa chapter 1 ay tinuro niya na ang kaligtasan ay hindi bunga ng karunungan ng tao, sa chapter 2 naman ay gagamitin niya yung sarili niyang ministry bilang halimbawa. So kaya sa pag-aral natin sa chapter 2, makikita natin ang ministry ng banal na espiritu sa paghahayag ng katotohanan ng Diyos. Then makikita din natin kung paano ipinakita ni Pablo na ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano ay hindi nakasalalay sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng kanyang salita at ng kanyang espiritu. Ito ang magiging susi upang maunawaan natin ang buong daloy ng kabanatang ito. Okay? So sabi dito sa verse 1 ng chapter 2, mga kapatid, nang pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim ng plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalalim na pananalita o karunungan. So mga kapatid, ngayon nasa chapter 2 na tayo. Tandaan natin ang naging problema ng mga taga-Korinto sa chapter 1 ay nagsimula silang ipagmalaki ang kanilang mga paboritong mangangaral. May nagsasabing ako ay Pablo, ang iba naman ako ay kay Apollos, at iba ako ay kay Cephas. So hindi naman masama ang humanga sa mga lingkod ng Diyos. Dapat naman talaga silang pasalamatan. No, pasalamatan ang Panginoon sa mga pastor na ito o kaya sa mga guro, mga ngaral, sa mga ngaral na tapat sa kanyang salita.
Ngunit nagiging mali ito kapag ang paghanga ay nauuwi sa pag-idolo sa tao. So kapag mas nagtitiwala na tayo sa mga ngaral kaysa sa Diyos, o kapag ang ating pananampalataya ay nakasentro na sa tao sa halip na kay Kristo, doon nagiging problema. Kaya sa chapter 2, gusto ngayon ipakita ni Pablo kung paano talaga nagsimula ang kanilang pananampalataya. Bakit sila sumasampalataya? Dahil ba sa husay niyang magsalita? O dahil ba sa kanyang talino? O dahil ba sa ibang dahilan? Kaya sinabi ni Pablo sa verse 1, mga kapatid, nang pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim ng plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalim na pananalita o karunungan. Okay? So huminto muna tayo dito, no? Sabi ni Pablo, nang pumunta ako riyan. So kailan ito nangyari? So kung babalikan natin yung Acts chapter 18, doon natin mababasa ang unang pagpunta ni Pablo sa Korinto. Doon siya nanatili ng humigit 1.5 taon, nagtuturo at nangangaral ng ebanghelyo sa mga tao. So ngayon mapapansin niyo no, ng kaunting pagkakaiba ang ilang salin ng talata, no? Kasi sa mga ibang salin tulad ng NASB, mga ESB at saka NIV, nagsasabi na I came or proclaiming to you the testimony of God. Samantalang ang ilang sinaunang manuscript at ilang translation ay gumagamit ng salitang the mystery of God. Okay, the mystery of God or lihim na plano ng Diyos. Okay? So kung ito yan, sabi dito yung sa ibang salin, no, mystery or lihim na plano ng Diyos. Kung okay? So kung testimony of God ang pagbabatayan natin, tumutukoy ito sa patutuo ng Diyos tungkol kay Kristo, na si Jesus ang kanyang anak at ang ipinangakong tagapagligtas. Okay? Kung sa mystery o lihim na plano ng Diyos naman tayo magbabatay, tumutukoy naman ito sa plano ng Diyos na matagal nang nakatago, ngunit ngayon ay inahayag kay Kristo. So sa katunayan, parehong totoo ang dalawang ito, no? Totoong parehong nakasentro kay Jesus. So ang patutuo ng Diyos ay tungkol kay Kristo at ang lihim na plano ng Diyos ay natutupad din kay Kristo. So makikita natin sa Ephesians 1:7-10, sabi dito, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Nang ibig sabihin ay pinatawad ang kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. So pagdating ng itinakdang panahon, at ang plano niya ay pag-isain ng lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. So makikita natin rito, no, ang lihim na plano ng Diyos ay hindi isang sikreto na mananatiling nakatago. Ito ay plano ng Diyos na noon ay hindi pa lubos na naihahayag. Ngunit ngayon ay pinakita na sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit ano ba yung particular na lihim na plano ng Diyos? So makikita natin sa verse 3, chapter 3, verse 4-6. Sabi dito, habang binabasa ninyo ang sulat kong ito, maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa tungkol sa lihim na plano ng Diyos tungkol kay Kristo. Hindi ito ipinahayag sa mga tao noon, ngunit ngayon ay inihayag na sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang lihim na ito ay sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ang mga hentil ay kasama ring tagapagmana ng mga pangako ng Diyos, bahagi ng isang katawan at kabahagi kay Kristo Jesus. So ipinaliwanag ni Pablo na ang giwagang ito ay hindi lubos na naipahayag noong panahon ng lumang tipan. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng banal na espiritu, ito ay nahayag. At ano ang hiwagang iyon? Nasa pamamagitan ng ebanghelyo, ang mga hentil at ang mga Hudyo ay kapwa magiging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos.
So pareho silang magiging bahagi ng iisang katawan at magkakaisa kay Kristo. Okay? So ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi lamang para sa ibang bansa. So sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng sasampalataya, Hudyo man o Hentil, ay magiging bahagi ng pamilya ng Diyos. Okay? So ngayon balik tayo sa verse 1 ng chapter 2. So ngunit pansin ninyo ang sumunod na sinabi niya. Hindi ako gumamit ng matatayog na pananalita o karunungan. So napakahalaga nito, no? Dahil direktang sinagot nito ang problema ng mga taga-Korinto. So sa kultura ng Korinto, mataas ang paghanga or pagpapahalaga ng mga tao sa mga eloquent speech at sa human wisdom. Kasi ang isang mahusay na tagapagsalita ay hinahangaan, pinapalakpakan at sinusundan ng maraming tao. So ang sukatan nila ng isang mahusay na guro ay kung gaano siya kagaling magsalita at mga tuwiran. Ngunit sinabi ni Pablo, hindi iyan ang paraan na ginamit ko noong ipinangaral ko sa inyo ang Ebanghelyo. Okay? So hindi niya sinubukang akitin ang mga tao sa pamagitan ng kanyang retorika. So hindi niya sinandalan ang filosofiya ng mundo. Hindi niya inangkop ang mensahe upang maging mas katanggap-tanggap sa pagdinig ng tao. Sa halip, gaya ng makikita natin sa susunod na talata, ang kanyang buong mensahe ay nakasentro lamang kay Hesukristo at sa kanyang pagkapako sa krus. Sabi dito sa verse 2, sapagkat ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Hesukristo at ang kanyang pagkapako sa krus. So pagkatapos sabihin ni Pablo sa verse 1 na hindi siya gumamit ng matatayog na pananalita o karunungan ng tao, ibinigay naman niya ngayon ang dahilan bakit hindi siya umasa sa karunungan ng mundo. Ito ang sagot niya, sapagkat ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo at ang kanyang pagkapako sa krus. Okay? So pansinin niyo ang salitang ipinasya. So ipinapakita nito ay isang sinadya at matibay na desisyon. So hindi ito dahil kulang si Pablo sa kaalaman o kakayahang magsalita. Sa katunayan, no, alam natin na si Pablo ay isang edukadong tao. Ayon nga sa gawa, di ba? Sa Acts 22:3, siya ay nag-aral sa ilalim ni Gamaliel, isa sa pinakakilalang guro ng mga Hudyo. Marunong siyang mga tuwiran at kaya niyang makipagdebate sa mga pilosopo ng kanyang panahon. Ngunit pagdating niya dito sa Korinto, gumawa siya ng isang malinaw na pasya. Hindi niya gagamitin ang pamamaraan ng mundo upang mahikayat ang mga tao. Ang magiging sentro ng kanyang pangangaral ay si Hesukristo at ang kanyang pagkapako sa krus. So upang mas maintindihan natin ang sinasabi ni Pablo, no, kailangan nating maunawaan ang kultura ng Korinto. Kasi nung unang siglo, uso sa mga tinatawag yung orators, okay? O yung mga professional na tagapagsalita. Ang mga orators ay naglalakbay mula sa isang lungsod patungo sa iba. So gumagamit sila ng mga gagandang salita, matatalinong argumento at minsan mga dramatikong presentation upang makahikayat ng maraming tagasunod o mga followers. So habang mas marami ang humahanga sa kanila, mas lumalaki ang kanilang reputasyon, mga impluwensya at maging ang kanilang kita. So sa madaling salita, ang sukatan ng tagumpay na noon ay kung gaano kagaling magsalita ang isang tao. Ngunit hindi iyon ang paraan ni Pablo. Hindi siya umasa sa eloquence, hindi siya umasa sa filosofiya, hindi siya umasa sa karunungan ng tao. Isa lamang ang kanyang mensahe, si Kristo na ipinako sa krus. So bakit ito ang kanyang naging mensahe? Dahil ang krus ang puso ng Ebanghelyo. Okay? Doon ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, kabanalan, katarungan at biyaya. So sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, binayaran ang kasalanan ng mga makasalanan at binuksan ang daan upang ang sino mang magsisi at sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Pablo sa Romans 1:16, hindi ko ikinakaya ang magandang balita
sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa bawat sumasampalataya. So pansinin natin, hindi sinabi ni Pablo na ang husay na mangaral ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi rin niya sinabi na ang karunungan ng tao ang nagbabago sa puso. Ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas ay ang Ebanghelyo ni Jesucristo. So ganito rin ang pangangaral ng mga apostol nung araw ng Pentecostes, di ba? Ipinangaral ni Pedro ang kamatayan, muling pagkabuhay at ang pagiging Panginoon ni Jesus. So nang marinig ito ng mga tao, sila ay tinamaan at tumagos sa kanilang puso at nagtanong, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? No, sa Acts 2:37, at tumagos sa kanilang puso. Ang tumagos sa kanilang puso ay hindi ang personalidad ni Pedro, kundi ang mensahe tungkol kay Kristo. Kaya ang unang panawagan ni Pedro ay magsisi kayo. So ipinapakita nito na ang sentro ng ebanghelyo ay hindi ang pagpapaganda ng buhay ng tao, kundi ang pakikipagsundo ng makasalanan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So ang halimbawa ni Pablo ay nagpapaalala sa atin na ang sentro ng ating pangaral at pag-eebanghelyo ay hindi dapat ang ating sarili, ang ating karunungan o ang ating kakayahang magsalita. So ang sentro ay dapat laging si Jesucristo na ipinako sa krus. Ito ang mensaheng ginamit ng Diyos o ginagamit ng Diyos upang iligtas ang mga makasalanan, sapagkat ang kapangyarihan ay wala sa mga ngaral, kundi nasa ebanghelyo mismo, nasa gospel mismo. Kaya tulad ni Pablo, ang bawat iglesia at bawat mananampalataya ay dapat magpasya na ang pinakadakilang mensaheng ipinapayag sa mundo ay si Kristo, ang namatay para sa ating mga kasalanan, muling nabuhay at nagbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng nagsisisi at sumasampalataya sa Kanya. Verse 3, pumunta ako riyan ng may kahinaan at nanginginig pa sa takot. So pagkatapos sabihin ni Pablo sa verse 2 na ipinasya niyang ipangaral lamang si Jesucristo at ang kanyang pagkapako sa krus, inilalarawan naman niya ngayon ang kanyang naging kalagayan nang una siyang dumating sa Korinto. Sinabi niya, pumunta ako riyan ng may kahinaan at nanginginig pa sa takot. So anong ibig sabihin nito? Okay? So may iba't ibang paliwanag ang mga Bible scholar tungkol sa salitang kahinaan. Kasi may ilan na naniniwalang ito ay tumutukoy sa physical na karamdaman ni Pablo. Samantalang ang iba naman ay nagsasabing ito ay tumutukoy sa kanyang pagiging mahina bilang tao dahil sa mga pag-uusig at paghihirap na kanyang naranasan sa ministry. So bagamat hindi natin matitiyak ang eksaktong kahulugan, malinaw ang pangunahing punto ni Pablo. Hindi siya dumating sa Korinto bilang isang makapangyarihan o kahanga-hanga o may kumpiyansang tagapagsalata na umaasa sa sarili niyang kakayahan. Sa halip, dumating siya bilang isang lingkod na lubos na umaasa sa Diyos. Okay? So dinagdag pa niya yung salitang nanginginig pa sa takot. Okay? So, ang takot na ito ay hindi nangangahulugang natatakot siya sa mga tao. Okay? Mas malamang ito'y tumutukoy ito sa kanyang banal na paggalang at malalim na pag-asa sa Diyos habang ginagampanan niya yung napakahalagang tungkulin ng pangangaral. Okay? Ganito rin yung sinasabi sa Pilipos, no? Pilipos 2:12. So patuloy ninyong isagawa ang inyong kaligtasan ng may takot at panginginig. So continue to work out your salvation with fear and trembling. Okay? So hindi to takot na dulot ng pangamba sa tao, kundi isang pusong may paggalang, pagpapakumbaba at pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Okay? Verse 4. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So pagkatapos ilarawan ni Pablo ang kanyang kalagayan, ipinaliwanag naman niya ngayon ang paraan ng kanyang pangangaral.
Sinabi niya, hindi ako gumagamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao. So muli nating makikita no, yung kaugnayan nito sa buong argumento ng chapter 1. Sa Korinto, mataas ang pagpapahalaga ng mga tao sa mahusay na magsalita. Ang mga pilosopo at mga orator ay gumagamit ng retorika at matatalinong argumento upang makahikayat ng maraming tagasunod. Ngunit sinabi ni Pablo na hindi iyon ang paraan ng kanyang ginamit. Hindi niya sinubukang akitin ang mga tao sa pamamagitan ng husay sa pagsasalita o karunungan ng tao, sapagkat alam niyang ang karunungan ng tao ay hindi makapagbibigay ng espiritual na buhay. Sa halip, sinabi niya, pinatunayan ng banal na espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So ano ang ibig sabihin nito? So ang konteksto po ng chapter 1 at chapter 2, ang kapangyarihan ng espiritu ay hindi pangunahing tumutukoy sa mga himala o mga pambihirang tanda. Okay, ito ay tumutukoy sa gawain ng banal na espiritu o yung ministry ng Holy Spirit na kumikilos sa puso ng tao upang maunawaan at tanggapin ang ebanghelyo. Okay, ganito rin ang sinabi ni Jesus sa John 16:8. Pagdating ng tagapayo, papatunayan niya sa mga tao na mali sila tungkol sa kasalanan, sa pagiging matuwid at sa paghatol ng Diyos. So ang Espiritu Santo ang kumikilos upang ipakita sa tao ang kanyang kasalanan at ang kanyang pangangailangan kay Kristo. Then sa Gawa 2:37, pagkatapos ipangaral ni Pedro ang ebanghelyo, sabi dito, nang marinig ito ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso at sinabi nila kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? So hindi ang personalidad ni Pedro ang tumagos sa kanilang puso, kundi ang mensahe tungkol kay Kristo na ginamit ng banal na espiritu upang dalhin sila sa pagsisisi. Okay? So ipinapaalala sa verse na ito na ang tunay na kapangyarihan ng pangangaral ay hindi nakasalalay sa husay ng mangangaral, sa ganda ng presentasyon o sa karunungan ng tao. So ang nagbabago ng puso ng tao ay ang ebanghelyo na kumikilos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya ang tungkulin ng bawat mangangaral ay hindi maging mahusay lamang magsalita, kundi maging tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos, nagtitiwala na ang Espiritu Santo ang siyang kikilos upang buksan ang puso ng mga nakikinig. Verse 5. So nang sa ganon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. So ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo ang lahat ng nasa verse 1 hanggang verse 4. Bakit hindi siya gumamit ng matatayog na pananalita? Bakit hindi siya umasa sa karunungan ng tao? Bakit ipinangaral lamang niya si Kristo at ang kanyang pagkapako sa krus? Ito ang sagot. Nang sa ganon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. So napakahalaga ng verse na ito, no? Kasi ang layunin ni Pablo ay hindi lamang makubinsi ang mga tao. Ang layunin niya ay magkaroon sila ng tunay na pananampalataya, isang pananampalatayang nakaugat sa Diyos at hindi sa tao. Sapagkat kung ang isang tao ay sumampalataya lamang dahil mahusay magsalita ang mga ngaral, ano ang mangyayari kapag may mas mahusay pa na mga ngaral na dumating? So madali rin siyang lilipat. Okay? So kung ang pananampalataya ay nakabatay sa personalidad ng isang tao, magiging mahina at hindi matatag ang pananampalataya. Ngunit kung ang pananampalataya ay nakabatay kay Kristo at sa kanyang kapangyarihan ng Diyos, mananatili itong matatag kahit magbago ang mga tao o ang mga sitwasyon. So ito mismo ang problema ng iglesia ng Korinto. Kasi 'di ba, may nagsasabing ako ay kay Pablo, kay Apolos o kay Cephas, 'di ba? So ipinapakita nito na nagsimula silang tumingin sa tao kaysa sa Diyos. Kaya mula chapter 1 hanggang chapter 2, paulit-ulit na ipinapaalala ni Pablo na ang dahilan ng kanilang kaligtasan ay hindi ang mangaral
kundi ang Diyos na kumikilos sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ganito rin ang sinasabi, di ba? Yung nga sa Romans 1:16, di ba? Hindi niya ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ay yung kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa bawat sumasampalataya. Okay? So, hindi niya sinabi na yung human wisdom ang nagliligtas, no? Kundi yung kapangyarihan ng Diyos ng gospel ni Jesus Christ ang nagliligtas. Okay? So ito rin ang sinabi sa Romans 10:17, di ba? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita tungkol kay Kristo. So paano nagkaroon ng pananampalataya ang tao? Hindi sa pamamagitan ng entertainment, hindi sa pamamagitan ng human philosophy, hindi sa pamamagitan ng karisma ng isang speaker. So ang pananampalataya ay dumarating kapag naririnig nila o naririnig ng tao ang mensahe tungkol kay Kristo at ginagamit ng banal na Espiritu ang mensaheng iyon upang buksan ang kanyang puso. Kaya kapag tayo ay nagbabahagi ng gospel, hindi natin kailangan umasa sa ating sariling kakayahan upang baguhin ang puso ng tao. Ang ating tungkulin ay maging tapat sa pagpapahayag ng gospel. So ang gawain ng Diyos ang magbibigay ng buhay. Tulad ng sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3:6-7. Sabi dito, ako ang nagtanim at si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. Hindi ang nagtanim at ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo nito. So mapapansin natin ang parehong prinsipyo. May bahagi ang tao sa pangangaral, ngunit ang resulta ay nasa Diyos. Okay? Verse 6. Kung sa bagay, nagtuturo rin kami ng malalalim na karunungan sa mga matatatag na sa pananampalataya. Ngunit ang karunungan ito ay hindi mula sa karunungan ng mundong ito o sa mga namumuno sa mundong ito na nakatakda ng malipol. So pagkatapos ipaliwanag ni Pablo na ang kanyang pangangaral ay hindi nakasalalay sa karunungan ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nilinaw naman niya na hindi ibig sabihin nito ay wala siyang karunungang ipinapangaral. Sa katunayan sinabi niya, no, nagtuturo rin kami ng malalalim na karunungan. Ngunit hindi ito ang uri ng karunungan na hinahangaan ng mundo. Hindi ito yung filosofiya ng tao. Hindi ito yung bunga ng matatalinong argumento o matataas na edukasyon. Ito ang karunungang nagmumula sa Diyos. Ang katotohanan tungkol kay Yesu Kristo at sa kanyang gawain ng pagliligtas. Sino itong mga matatag na sa pananampalataya o yung mga mature? Okay? O yung mga may sapat na gulang sa ibang salin, di ba? Sinabi dito, no, nagtuturo rin kami ng malalalim na karunungan sa mga matatag na sa pananampalataya o sa mga mature. So, ang salitang mature o yung mga matatag na pananampalataya dito ay galing sa salitang Griego na teleios, na nangangahulugang ganap o kompleto o mature. So, hindi ito nangangahulugan na may dalawang uri ng Kristiyano. Ang isa ay may special o mas mataas na kaalaman samantalang iba ay wala. Sa halip, ang tinutukoy nito, ang mga tunay na mananampalataya, ang mga taong naging ganap kay Kristo at binigyan ng Diyos ng kakayahang maunawaan ang kanyang salita. Okay? Ito rin ang sinasabi ni Pablo sa Colossians 2:3. So upang lubos nilang makilala ang hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Yesu Kristo, sa kanyang nakatago ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. So ipinapakita nito na ang tunay na karunungan na hindi matatagpuan sa karunungan ng tao kundi kay Kristo. So hindi karunungan ng mundo. Okay? Dahil sinabi pa ni Pablo, ngunit ang karunungan ito hindi mula sa karunungan ng mundong ito o sa mga namumuno sa mundong ito. Kasi nung panahon ng Korinto, mataas ang pagtingin ng mga tao sa mga filosofo o mga guro o mga mahusay na tagapagsalita. So itinuturing silang simbolo ng karunungan at tagumpay. Ngunit sinabi ni Pablo na ang karunungan ng mundo ay pansamantala lamang. Ang mga pinuno ng mundong ito ay lilipas. Ang kanilang impluensya ay mawawala. Ang kanilang karunungan ay mawawalan din ng halaga.
So ngunit ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan. Ito lamang ang may kapangyarihang magbigay ng tunay na pagkilala sa Diyos at magdadala ng kaligtasan sa tao. Okay? So may mahalagang paalala ang verse na ito, no? Para sa atin. Madalas sinusukat ng mundo ang karunungan batay sa edukasyon, posisyon o husay sa pagsasalita. Ngunit sa harapan ng Diyos, ang tunay na karunungan ay ang pagkilala kay Jesucristo at ang pagtanggap sa kanyang ebanghelyo. Kaya bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat humanga sa karunungan ng mundo, higit kaysa sa karunungan ng Diyos. Okay? Ang ating layunin ay hindi lamang maging matalino ayon sa pamantayan ng tao, kundi lumago sa pagkilala kay Kristo, sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na karunungan at buhay. Verse 7. So ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na Kanyang inilihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likahin ang mundo. So pagkatapos sabihin ni Pablo sa verse 6 na kanyang ipinapangaral ay karunungan mula sa Diyos at hindi mula sa mundo, ipinaliwanag naman niya ngayon ang katangian ng karunungang ito. Sinabi niya, ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ano ang ibig sabihin ng lihim o mystery? So ang lihim dito ay mula sa salitang Griego na mysterion. So sa bagong tipan, ang mystery ay hindi tumutukoy sa isang bagay na imposibleng maunawaan. Sa halip, ito ay tumutukoy sa isang katotohanan na dating nakatago ngunit ngayon ay inihayag na ng Diyos. So hindi ito natuklasan ng talino ng tao. Hindi rin ito bunga ng filosofiya ng sariling pag-iisip. Ito ay ipinahayag ng Diyos sa tamang panahon. Okay? So ito yung kanina binasa natin sa Ephesians 3, 4, and 6, di ba? So makikita natin dito na ang lihim ay hindi isang bagong plano ng Diyos. Ito ay ang kanyang walang hanggang layunin na dating nakatago ngunit ngayon ay malinaw nang ipinahayag sa pamamagitan ni Kristo at ng mga apostol. So ang sentro ng hiwagang ito ay ang ebanghelyo. Ang plano ng Diyos na iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo at tipunin ng mga Hudyo at mga Hentil bilang iisang bayan ng Diyos. Okay? Then nagpatuloy si Pablo sa verse 7. Sabi dito, ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likahin ang mundo. So ipinapakita nito na ang plano ng kaligtasan ay hindi isinasagawa lamang matapos magkasala sina Adan at Eva. So bago pa likahin ang sanlibutan, mayroon ng ganap na plano ang Diyos kay Kristo. So makikita rin natin ito sa sinabi ni Pablo, no, sa Ephesians 4:5. Sabi dito, no, bago pa nilikha ang mundo, pinili na tayo ng Diyos na maging kanya sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Upang maging banal at walang kapintasan sa kanyang paningin. So dito ay pinapakita ng verse na ito na ang ebanghelyo ay hindi plan B. So ang kamatayan ni Kristo sa krus ay bahagi na ng walang hanggang layunin ng Diyos bago pa nilikha ang mundo. So ang ating kaligtasan ay nakaugat sa kanyang biyaya at plano, hindi sa karunungan o gawa ng tao. So ipinapaalala sa atin ng verse na ito na ang ebanghelyo ay hindi inbensyon ng tao, kundi paghahayag ng Diyos. So kung tunay nating naunawa ng mensahe ni Kristo, hindi ito dahil mas matalino tayo kaysa sa iba, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na nagpahayag ng kanyang katotohanan sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at ng banal na espiritu. Verse 8. So ang karunungang ito ay hindi naunawaan ng mga namumuno sa mundong ito, sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. So sa verse 8, no, sinabi ni Pablo, ang karunungang ito ay hindi naunawaan ng mga namumuno sa mundong ito. So sino ang tinutukoy na mga namumuno sa mundong ito? So sa konteksto ng pagkapako ni Kristo, tumutukoy ito kina Poncio Pilato
Haring Herodes, mga Pariseo, mga Saduceo, at mga eskriba. Ito yung mga pinunong pampolitika at panreliyon na nakibahagi sa pagpaparusa kay Jesus. Kaya sinabi ni Pablo, kung nauunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. So, ibig sabihin, hindi nila nakilala kung sino talaga si Jesus. Nakita nila si Jesus bilang isang ordinaryong tao, isang huwad na Mesayas, at isang banta sa kanilang kapangyarihan. Kaya ang sigaw nila ay, ipako siya sa krus. Ngunit kung tunay nilang naunawaan ang karunungan ng Diyos at nakilala nila kung sino si Kristo, hindi nila ipapapako si Jesus. Okay? Napakaganda ng tawag ni Pablo kay Jesus. Sabi dito, ang dakilang Panginoon o Lord of Glory. Okay? Napakahalaga ng title na to. Kung mapapansin natin, ang salitang ipinako sa krus ay tumutukoy sa physical na katawan ni Jesus. So bilang Diyos, ang Diyos ay espiritu at hindi maaring ipako sa krus. Kaya nagkatawang tao ang anak ng Diyos upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ngunit kasabay nito, tinawag pa rin siya ni Pablo na dakilang Panginoon o Lord of Glory. So ipinapakita nito ang dalawang katotohanan tungkol kay Kristo. Una, siya ay tunay na tao, kaya siya ipinako sa krus. Pangalawa, siya rin ay tunay na Diyos, dakilang Panginoon o Lord of Glory. Kaya tinawag siya ni Pablo na dakilang Panginoon o Lord of Glory. So ito ang hiwaga ng pagkakatawang tao ni Kristo. Ang iisang persona ni Jesus ay may dalawang kalikasan, ganap na Diyos at ganap na tao. So makikita rin natin yan sa ibang bahagi ng kasulatan sa John 1:14. Naging tao ang salita at nanirahang kasama natin. Then sinabi rin ni Pablo sa Colossians 2:9, sapagkat kay Kristo nananahan ang buong kalikasan ng Diyos sa anyong tao. Kaya nang ipako nila si Jesus, hindi nila naunawaan na kanilang ipinapako ay ang mismong anak ng Diyos na nagkatawang tao. So bakit pinayagan ng Diyos na maipako si Kristo? So bagamat hindi naunawaan ng mga pinuno ang kanilang ginagawa, ang pagkakapako ni Kristo ay hindi aksidente. 'Di ba? Sabi nga sa verse 7 pa lamang, sinabi na ni Pablo, ang karunungan ng Diyos ay itinalagan niya bago pa man likhain ang mundo. So ibig sabihin, ang kamatayan ni Jesus ay bahagi rin ng walang hanggang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Okay? So ito rin ang sinabi ni Isaiah, kalooban ng Panginoon na durugin siya at magdusa. At ganun din sa John 6:38, sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So kaya ang krus ay hindi kabiguan ng plano ng Diyos. Ito mismo ang sentro ng kanyang plano ng pagtubos. So maraming tao hanggang ngayon, ang katulad ng mga pinuno noong panahon ni Jesus, kilala nila ang pangalan ni Kristo, ngunit hindi nila tunay na nakikilala kung sino siya. So ang tunay na pagkilala kay Jesus ay hindi lamang pagkilala na siya ay isang mabuting guro o propeta. Siya ang dakilang Panginoon o Lord of Glory, ang Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng sasampalataya sa Kanya. So ito ang karunungan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng mundo, ngunit inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa mga sumasampalataya. Amen? Kaya pa ba? Kaya pa ba ng karunungan nyo? Konti na lang. Okay, verse 9. So ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakakita, nakakarinig, nakaisip sa mga bagay na hinanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. So pagkatapos sabihin ni Pablo sa verse 8 na hindi naunawaan ng mga pinuno ng sanlibutan ang karunungan ng Diyos, kaya ipinako nila sa krus ang dakilang Panginoon,
nagbigay naman siya ngayon ng patunay mula sa lumang tipan. Nang sinabi ni Pablo na ganito rin ang sinasabi sa kasulatan, tumutukoy siya sa kasulatan ng lumang tipan. So, ang talatang ito ay kinote niya sa Isaiah 64:4. Okay? Ganito ang sinasabi sa 64:4 ng Isaiah. Mula pa noong una ay wala pang nakarinig o nakakita ng Diyos na gaya mo, na kumikilos para sa mga naghihintay sa Kanya. So sa konteksto ng Isaiah, ipinapakita ng propeta ang kadakilaan ng Diyos. Walang sino mang tao ang kayang lubos na maunawaan ang kanyang mga gawa at mga plano sa pamagitan lamang ng sariling karunungan. Ang Diyos ay kumikilos sa paraang lampas sa kakayahan ng isip ng tao. Ito ang dahilan kung bakit ginamit ni Pablo ang talatang ito. Sabi dito, wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip ng mga bagay na hinihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. So hindi ibig sabihin nito na walang anumang nalalaman ang mga mananampalataya tungkol sa Diyos. Sa katunayan, ipapaliwanag ni Pablo sa susunod na verse na ipinahayag na ng Diyos ang mga katotohanan ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa verse 10 mamaya. Okay? So ang punto ni Pablo ay ito, ang karunungan at plano ng Diyos ay hindi kayang matuklasan ng tao sa pamagitan lamang ng kanyang sariling isip, karanasan o karunungan. So kailangan itong ihayag ng Diyos. So hindi rin ang pangunahing tema, ito rin yung pangunahing tema ng buong kabanata, no, ng chapter 2. So ang mga pinuno ng sanlibutan, gaya ni na Pilato, Herodes at mga Pariseo, mga Hudyo, mga pinunong Hudyo, ay hindi nakilala kung sino si Jesus. So nakita nila ang kanyang mga himala, narinig ang kanyang mga salita. Ngunit hindi nila naunawaan ang plano ng Diyos dahil umasa sila sa sariling karunungan. Itinuring nilang si Kristo ay karapat-dapat na ipako sa krus. Okay? So ano yung mga bagay na inihanda ng Diyos? So sa konteksto ng chapter 2, ang tinutukoy ni Pablo ay hindi pangunahing mga material na pagpapala o kayamanan. So ang mga bagay na hinihanda ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang walang hanggang plano ng kaligtasan sa pamagitan ni Hesukristo at sa lahat ng espiritual na pagpapalang kasama nito. Ito ang parehong katotohanan na sinabi ni Pablo sa Ephesians 1:3. Sabi dito, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagpala niya tayo kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual mula sa langit. So kasama sa mga pagpapalang ito, ang kapatawaran ng kasalanan, pagiging anak ng Diyos, pagtanggap sa banal na Espiritu, at ang pangakong makakasama natin ang Diyos magpakailanman sa bagong langit at bagong lupa. So ito ang mga bagay na hindi kayang matuklasan ng karunungan ng tao, ngunit inihanda ng Diyos para sa kanyang bayan. Okay, itinuturo ng verse na ito na ang plano ng Diyos ay igit na mataas kaysa sa anumang karunungan ng tao. Hindi natin maunawaan ang ebanghelyo sa pamagitan lamang ng talino, edukasyon o sariling pag-iisip. Ang tunay na pagkaunawa ay dumarating lamang kapag ipinahayag ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Okay? Verse 10. Ngunit ang mga bagay na ito ay ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. So pagkatapos sabihin ni Pablo sa verse 9 na ang mga plano at karunungan ng Diyos ay hindi kayang matuklasan ng tao sa pamagitan lamang ng sariling isip, ipinaliwanag naman niya ngayon kung paano natin nalalaman ang mga katotohanan ito. Sinabi niya, ngunit ang mga bagay na ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Okay? So ang salitang ipinahayag or revealed ay nagpapakita na ang katotohanan ng Ebanghelyo ay hindi natuklasan ng tao. Ito ay kusang inihayag ng Diyos. Okay? Ito rin ang mababasa natin sa John 16:13 na pinangako ni Jesus.
Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi sasabihin niya ang anumang marinig niya at ipahahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. So makikita natin na ang ministry ng banal na Espiritu ay ihayag ang katotohanan ng Diyos at akayin ang kanyang bayan sa tamang pagkaunawa tungkol kay Kristo. Ito ang dahilan kung bakit naunawaan ng mga mananampalataya ang Ebanghelyo. Hindi ito bunga ng mas mataas na talino kundi ng pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay? Then nagpatuloy si Pablo, sabi dito, sapagkat sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang malalalim na bagay ng Diyos. Malalalim na bagay ng Diyos. Okay? So napakahalaga ng pahayag na ito. So walang tao ang ganap na nakakaalam ng isip ng Diyos. Kahit ang mga anghel ay hindi alam ang lahat ng kanyang mga layunin. Ang Diyos ang lubos na nakakaalam ng kanyang sarili. Ngunit sinabi ni Pablo na ang Espiritu Santo ang nakakaalam ng malalalim na bagay ng Diyos. Ito ay isang malinaw na patunay ng kanyang pagka-Diyos. Yung Holy Spirit, di ba? Na malinaw siya ay Diyos. So kung ang Espiritu ay lubos na nakakaalam ng isip at layunin ng Diyos, pinapakita nitong siya ay hindi lamang isang impersonal na kapangyarihan o impluensya. Siya ay tunay na Diyos, kapantay ng Ama at ng Anak sa kanyang likas na kaalaman. Okay, makikita natin sa Romans 8:27, no? At ang Diyos na sumasalaksik sa puso ng tao ay nakaalam ng kaisipan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ipinapakita ng verse na ito na ang ganap ng pagkakaisa ng Ama at ng Espiritu Santo. Okay? Ang Espiritu ay ganap na nakakaalam ng kalooban ng Diyos at kumikilos ayon sa kanyang layunin. Makikita rin natin dito, no, yung gawain ng Trinidad sa ating kaligtasan. Okay, so habang pinag-aaralan natin ang verse na ito, makikita rin natin ang magkakasamang pagkilos ng tatlong persona, yung tatlong persona ng Diyos sa ating kaligtasan. Gaya ng sinasabi sa Ephesians 1. Okay? Ang Ama ang nagplano ng ating kaligtasan bago pa likhain ng mundo. So sabi sa Ephesians 4:5, so bago pa nilikha ang mundo, pinili na tayo ng Diyos kay Kristo. So, ang anak ang tumubos sa atin sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sabi sa Ephesians 1:7, tinubos niya tayo sa pamagitan ng dugo ni Kristo at pinatawad sa ating mga kasalanan. At ang Espiritu naman ang naghahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo at nagbibigay ng bagong buhay sa mga sumasampalataya. Ito yung mababasa natin sa John 3:5. 3:5-6, okay. Sabi dito, malibang ipinanganak ng isang tao sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So makikita natin na bagamat iisa ang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay magkakasamang kumikilos sa isang plano ng kaligtasan. So kung naunawaan natin ang Ebanghelyo at ang salita ng Diyos, hindi ito dahil sa mas matalino tayo kaysa sa iba. So naunawaan natin to dahil ipinahayag ng Diyos ang kanyang katotohanan sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Okay, verse 11. Hindi ba't walang nakakaalam na iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Gayun din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. So sa verse 11, gumamit si Pablo ng isang simpleng halimbawa upang ipaliwanag kung bakit ang Espiritu Santo lamang ang ganap na nakakakilala sa Diyos. Sinabi niya, hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? So sa karaniwang karanasan, walang sino man ang lubos na nakakaalam ng ating iniisip maliban sa ating sarili. So maaring makita ng ibang tao ang ating mga kilos o marinig ang ating mga salita, ngunit hindi nila ganap na nalalaman ang laman ng ating isip at puso.
So ginamit ni Pablo ang simpleng katotohanan ito upang ihambing ang kaugnayan ng Espiritu Santo sa Diyos. Sabi niya, ganun din naman. Walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang Espiritu. So ipinapakita nito na ang Espiritu Santo lamang ang ganap na nakakakilala sa isip, kalooban at layunin ng Diyos. Ito rin ang ipinapahayag ni Pablo sa Romans 11:33-34. Sabi dito, napakayaman ng karunungan at kalaman ng Diyos. Hindi kayang saliksikin ninuman ang kanyang mga pasya at hindi kayang maunawaan ang kanyang mga pamamaraan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya. So ipinapakita nito ang verse na ito na ang isip ng Diyos ay hindi kayang maabot ng karunungan ng tao. Walang tao ang maaaring umunawa sa Diyos sa sarili niyang kakayahan. Ngunit ayon sa Corinthians 2 verse 11, ang Espiritu ng Diyos, ang lubos na nakakaalam ng mga iniisip ng Diyos. Dahil dito, malinaw na ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos. Siya ay hindi lamang isang kapangyarihan o impluensya, kundi isang persona na may ganap na kaalaman tungkol sa Diyos sapagkat siya mismo ay Diyos. Okay? So ito rin ang dahilan kung bakit hindi kayang makilala ng tao ang Diyos sa pamagitan lamang ng sariling talino o edukasyon. So kahit gaano karami ang pinag-aaralan ng isang tao, hindi niya maunawaan ang katotohanan ng Diyos kung hindi ito ihahayag ng banal na Espiritu. Sabi ni Jesus, ipinangako ito rin ang pangako ni Jesus, di ba? Sa John 14:26. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So makikita natin ang ministry ng Holy Spirit ay hindi lamang kilala niya ang isip ng Diyos, kundi siya rin ang nagtuturo at nagbibigay ng tamang pagkaunawa sa mga mananampalataya tungkol sa katotohanan ni Kristo at ng kanyang salita. So itinuturo ng verse na ito sa atin na ang tunay na pagkilala sa Diyos ay hindi bunga ng mataas na edukasyon, matalas na pag-iisip o karanasan ng tao. Ito ay bunga ng gawain ng banal na Espiritu. So kapag ang Espiritu Santo ay kumilos sa buhay ng isang tao, binubuksan niya ang isip upang maunawaan ang kasulatan at binabago ang puso upang magkaroon ng pagnanais na makilala si Kristo at sumunod sa Kanya. Verse 12. So, okay. Sabi dito, mas maganda dito yung rendering ng yung NIV. Okay? Sabi dito sa NIV, what we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. So pagkatapos ipinaliwanag ni Pablo yung verse 10 and 11, na ang Espiritu Santo lamang ang lubos na nakakaalam ng malalim na kaisipan ng Diyos, ipinakita naman niya sa verse 12 kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang Espiritu. Sinabi niya, what we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. So sa agarang konteksto, ang salitang we dito ay pangunahing tumutukoy kay Pablo at sa iba pang mga apostol. So hindi nila tinanggap ang espiritu ng mundong ito. So ang karunungan at paraan ng pag-isip ng sanlibutan, kundi yung espiritu ng Diyos, di ba? Okay? So hindi nila tinanggap yung espiritu ng makamundo, yung karunungan o yung paraan ng pag-iisip ng sanlibutan, kundi ang tinanggap nila ay yung espiritu ng Diyos upang maunawaan nila ang katotohanan at ipinahayag ng Diyos at maipapahayag ito ng tapat sa kanyang iglesia. Okay? So dito na makikita rin natin dito ang pagkasunod-sunod ng gawain ng Espiritu Santo. Okay? Sa bahaging ito sa chapter 2 from verse 10 to verse 16. Okay? Sa verse 10 to 11, sa verse 10 and 11 makikita natin dito yung revelation kung saan ipinahayag ng Espiritu ang mga katotohanan mula sa Diyos. Then yung 12 to 13, yung inspirasyon. Makikita natin yung inspiration.
Ibinigay ng Espiritu ang mga katotohanan ito sa mga apostol upang kanilang ipangaral at isulat. Then yung verse 14 to 16, makikita natin dito yung illumination, kung saan binuksan ng Espiritu ang isipan ng mga mananampalataya upang maunawaan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Mamaya, ano natin yan. So sabi dito sa last part ng verse 12, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. So NIV, so that we may understand what God has freely given us. So ang layunin ng Diyos, ang layunin ng pagtanggap ng mga apostol sa Espiritu ay upang maunawaan nila ang paghahayag ng Diyos at may pangaral ito ng tapat. So hindi nila natuklasan ang ebanghelyo sa pamamagitan ng sariling karunungan. Ang Diyos mismo ang nagpahayag nito sa kanila sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So makikita rin natin dito no sa Ephesians 1:17-18 no, sabi dito, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo na bigyan niya kayo ng espiritu, ng karunungan at ng paghahayag upang lalo ninyo siyang makilala. Naway maliwanagan ang inyong pag-isip upang malaman ninyo ang pag-asang itinawag niya sa inyo at ang mayamang pamana na inihanda niya para sa kanyang mga banal. So ipinapakita nito na bagamat ang mga apostol ang unang tumanggap ng paghayag mula sa Diyos, ang lahat ng mananampalataya ay nangangailangan pa rin ng gawain ng Espiritu Santo upang maunawaan ang katotohanan ng salita ng Diyos at ang mga espiritual ng pagpapalang inilaan niya para sa kanyang bayan. Verse 13, kaya nga ipinangangaral namin ang mga bagay na ito sa pamagitan ng mga salitang mula sa banal na Espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng Espiritu. So pagkatapos sabihin ni Pablo sa verse 12 na tinanggap ng mga apostol ang Espiritu ng Diyos upang maunawaan ang kanyang paghahayag, ipinakita naman niya sa verse 13 kung paano nila ipinahayag ang katotohanan ng iyon sa iba. Sinabi niya, kaya nga ipinangangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang mula sa banal na Espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. So dito natin makikita ang inspiration o inspirasyon ng kasulatan. Ang mga apostol ay hindi nagturo batay sa kanilang sariling karunungan, opinyon o filosofiya. Ang kanilang mensahe ay nagmula sa Diyos at itinuro sa kanila ng banal na Espiritu. So ito ang dahilan kung bakit ang kanilang ipinangangaral at isinusulat ay may banal na authority. So hindi ito simpleng salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Ganito rin ang sinasabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Higit sa lahat, dapat ninyong malaman na walang propesiya sa kasulatan na nagmula sa sariling pagpapakahulugan ng propeta. Sapagkat ang propesiya ay hindi nagmula sa kalooban ng tao, kundi ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang sila'y ginabayan ng banal na Espiritu. So ipinapakita ng verse na ito na ang mga manunulat ng kasulatan ay ginabayan ng Espiritu Santo sa kanilang isinusulat. Kaya ang Biblia ay mapagkakatiwalaan sapagkat ito ay salita ng Diyos. Okay, nagpatuloy si Pablo sa last part ng verse 13. Ipinangangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng Espiritu. So ipinapakita nito na ang mga espiritual na katotohanan ay hindi lamang kailangan may pangaral ng tama. Kailangan din itong tanggapin ng mga taong pinanahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ang nagbibigay ng kakayahan sa mga mananampalataya upang maunawaan at tanggapin ang katotohanan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa John 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So ang Espiritu Santo ang gumabay sa mga apostol sa paghahayag ng katotohanan at siya rin ang nagturo sa kanila para mas makilala nila si Jesus. Verse 14.
Sabi dito sa verse 14, ngunit sa taong hindi pinanahan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu. Dahil para sa kanya, ito'y kamangmangan at hindi niya ito naunawaan. Dahil ang mga bagay na ito'y maunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. So pagkatapos ipaliwanag ni Pablo kung paano ipinahayag ang Espiritu Santo ang katotohanan sa mga apostol, ipinakita naman niya ngayon kung bakit maraming tao ang tumatanggi sa Ebanghelyo. Sinabi niya, ngunit sa taong hindi pinananahan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu. So ang taong hindi pinananahanan ng Espiritu ay tumutukoy sa taong hindi pa ipinapanganak na muli. Okay? Maaring siya ay matalino, edukado, or religious, ngunit kung wala ang Espiritu Santo, hindi niya tunay na matatanggap ang mga katotohanan ito. Ito rin ang sinabi ni Jesus sa John 3:3. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So hindi lamang kakulangan sa kaalaman ang problema ng tao, ang kanyang espiritual na kalagayan ang hadlang upang makita niya ang katotohanan. Then sabi dito, dahil para sa kanya, ito'y kamangmangan at hindi niya ito naunawaan. Dahil ang mga bagay na ito'y maunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang tumatanggi sa Ebanghelyo. Hindi dahil mahina ang mensahe o kulang ang paliwanag, kundi dahil wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ang mensahe ng krus, ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at ang pagka-Diyos na Kristo ay itinuturing nilang kamangmangan. Verse 15, sa taong pinanahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. So sa kabilang banda, sinabi ni Pablo, sa taong pinananahanan ng Espiritu, naunawaan niya ang mga bagay na ito. Hindi ibig sabihin nito na alam ng isang mananampalataya ang lahat ng bagay. Ang ibig sabihin ay mayroon na siyang kakayaang maunawaan ang mga espiritual na katotohanang ipinahahayag ng Diyos sa kanyang salita. So ito ang ipinalangin ni Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso. Okay? Sabi dito, hinihiling ko sa Diyos, ang dakilang Ama ng ating Panginoong Yesukristo, na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu, para lalo nyo siya pang makilala. So ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan. So ang Espiritu Santo ang nagbibigay liwanag sa isip ng mga mananampalataya upang mas maunawaan nila ang Diyos at ang kanyang salita. Ngunit sinabi ni Pablo, sabi dito, ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. So ito ang dahilan kung bakit hindi naunawaan ng mundo ang tunay na buhay Kristiyano. Hindi nila maintindihan kung bakit mahalaga ang pagsamba, pananalangin, kabanalan at pag-aaral ng Biblia. Kasi ang mga bagay na ito ay tila walang kabuluhan sa kanila dahil wala silang Espiritu ng Diyos. Okay, last verse. Sabi dito, ayon sa sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit tayo'y taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. Muli, kinote ni Pablo ang Isaiah 40:13, kung saan mababasa natin, sabi dito, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang naging tagapayo niya? So sa konteksto ng Isaiah, ipinapakita na walang sino mang tao ang makakaabot sa karunungan ng Diyos o makapagtuturo sa Kanya. Ngunit dahil sa ginawa ni Kristo at sa gawain ng Espiritu Santo, sinabi ni Pablo, ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. So hindi ibig sabihin nito na nalalaman na natin lahat ang
nalalaman na natin lahat ng nalalaman ng Diyos. Ang ibig lang sabihin nito ay binigyan tayo ng Espiritu Santo ng kakayaang maunawaan ang isip at kalooban ni Kristo na ipinapahayag sa kanyang salita. So habang lumalago tayo sa pag-aaral ng kasulatan, hinuhubog ng Espiritu Santo ang ating pag-iisip upang maging katulad ng pag-iisip ni Kristo. Okay? So sa pagtatapos ng kabanatang ito, malinaw na ipinakita ni Pablo ang magkakasunod na gawain ng Espiritu Santo sa pagbibigay ng salita ng Diyos. Okay? Yun nga, yung kanina, yung verse 10 to 11, yung revelation, 12 to 13, yung inspiration, yung 14 to 16 ay yung illumination. So sa buong kabanatang ito, itinuro ni Pablo na ang tunay na karunungan ay hindi nagmumula sa tao, kundi sa Diyos. Ang gospel ni Jesus Christ ay hindi kayang matuklasan ng filosofiya, talino o karunungan ng sanlibutan. Ito'y inahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ipinangaral ng mga apostol sa pamamagitan ng inspiration ng Espiritu at naunawaan lamang ng mga taong pinanahanan ng Espiritu. Kaya ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakasalalay sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. So habang tayo ay lumalago sa kanyang salita, patuloy tayong umasa sa gawain ng Holy Spirit, sapagkat siya lamang ang nagbibigay sa atin ng tunay na pagkaunawa upang makilala si Kristo at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Amen. To God be all the glory. Amen. Maraming salamat, Brother Mon, yung ating record. Napatay ko na ba yung recording? Hindi pa. Okay, sorry.